Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ang papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang. Nawa ang pagpapala at kapayapaan ay mapasatin lahat, insyaAllah ta'ala. At sa panahon na ito, sa oras na ito, sa araw o sa gabi na ito, saman tayo ngayon naroon na nakasali dito ay nawa ay makapulot tayo ng mga aral, no? Nawa, isa itong malaking biyaya para sa atin, no? Isa sa mga biyaya na minsan ay hindi natin napapansin ang magkaroon tayo ng pagkakataon na makarinig ng mga lecture, lalo na't magmumula ito sa ating mga maaalam na mga lecturer, no? Alhamdulillah. So bali ang magiging lakad ng ating programa sa umpisa, tulad ng ating nakagawian ay magkakaroon tayo ng pagbasa ng Quran. At ang pagkatapos ng pagbasa ng Quran ay pananalita mula sa ating Vice President ng Markaz Al-Pilipina Taqafi. At pagkatapos naman ng ating Vice President ay magsusunod ng ating lecturer na unang lecturer at ang ating pangalawang lecturer, no? So meron tayong dalawang lecturer ngayong araw o gabi na ito. At pagkatapos ay ang open forum na at ang kahuli-hulian ay ang open remarks na magmumula din sa ating Vice President ng Markaz Al-Pilipina Taqafi sa branch naman ng mga babae. So okay, tulad ng ating nakagawian, ang pinakamainam sa lahat ng programa na tayo ay mag-umpisa sa pagbabasa ng Quran. Tinatawagan natin ang ating kapatid na isa ring balik Islam na mashallah ay ito ay matagal na rin nag-aaral, no? Nagsisikap na matuto. At alhamdulillah, siya po ay napakagaling na sa pagbasa ng Quran. Isa din po sa ating mga kapatid na balik Islam na hinahangaan. Falyatafaddal Brother Amin Baltasar. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره Innahu kana tawwaba. Mashallah, mashallah. Jazakallahu khairan na Brother Amin Baltasar sa iyong napakagandang pagbasa ng talata mula sa banal na Quran. Alhamdulillah, ngayon po ay mapapakinggan naman natin ang ating ustads, ang butihing ustads na siyang ating Vice President din sa Markaz Al-Pilipina Taqafi, si Ustad Faisal Abdul Jalil para sa kanyang welcome speech or sa kanyang sa ating opening remarks. Falyatafaddal Sheikh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa lahat ng mga dumalo dito sa ating programa ngayong hapon, sana makamit natin ang magandang pamumuhay dito sa mundo, higit sa lahat ay sa kabilang buhay. Ang aking pangunang pambungad nitong opening remark sa ating programa ngayon ay kailangan sa ating mga daiya na hindi tayo mawala sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng ating mga ginagawa. Lalo na itong mga napaka-importante na gawain kung saan itong pagdadawa na kailangan hindi tayo mawala doon sa syurut qabulul a'mal, ay yung mga kondisyon ng pagtanggap sa ating mga gawain ng unang-una ikhlasulillahi subhanahu wa ta'ala, at pangalawa muta'abatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Una yung lahat ng mga ginagawa natin
sa wikang Tagalog ay dalisay na para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay alinsunod sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam ko mga kapatid na bawat isa sa atin ay naghikayat, bawat isa sa atin ay gumagawa sapagkat napakalaki ito ang reward o gantimpala nitong ginagawa natin kasi ito ay amalul anbiya. Amalul anbiya, itong pagdadawa, napakalaking halaga. Ang mga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Da'iyah diyallahu bika rajulan wahida khairul laka min kumurin ni'am." O di kaya sa ibang riwaya, khairul laka min ad-dunya wa ma 'alayha. Sa iyong unang hadith ay mas mainam sa iyo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaysa sa pula na kamilyo, sapagkat yung pula ng kamilyo ng naging halimbawa ng mga muhaddisin o pagbigay ng kahulugan ng mga muhaddisin, dahil yan ang pinakamahalagang bagay doon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung isa naman hadith ay khairul laka min ad-dunya wa ma 'alayha, pinagagawa natin ang pag-abroad o di kaya anumang bagay na napakaganda, pero may isa ka lang maturuan na isang lalaki o di kaya isang magabayan sa Islam ay mas mainam sa iyo sa mundong ito at dinalaman. So huwag natin yan kalimutan mga kapatid. Tayo ay gawin natin yung mga ginagawa natin ay para lamang sa Allah, hindi para sa anumang bagay. At ganun din mga kapatid, ang pinakahuli, huwag mawala sa bawat isa sa atin ang paniniwala natin sa makadar Allah. Kasi kabilang yan sa mga 6 na haligi ng Islam, al-imanu bi qadarihi khairihi wa sharrihi min Allah. Paniwalaan natin ang anuman itinakda sa atin, ito man ay masama man, ano man ay paniwalaan natin. So yan lang mga aking mai-share sa inyo, insyaAllah, habang pakikinggan natin ang ating mga lecturer, insyaAllah ta'ala, makapagbigay din tayo. At ganun din lahat ng mga nakikinig na hindi pa ng mga Muslim, pag-isipan natin mga kapatid na hindi pa Muslim, lahat ng mga hindi pa Muslim na mga kaibigan natin, pag-isipan natin ng napakaraming relihiyon na umiikot dito sa mundo, pero iisa lamang ang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang katanungan sa bawat isang hindi pa Muslim. At ganun din sa atin, mga Muslim, na iisa lamang ang tatanggapin ng Allah. Yan ang paghanapan natin ng mga basihan, pero ayon sa Quran, inna dina indallahi Islam, ang tanging relihiyon lamang na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam. So hanggang dito na lamang. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. MashaAllah, jazakallahu khairan na Ustad Faisal sa iyong mga napakagandang paalaala, especially para sa ating mga kapatid na mga nag-aanyaya para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa mga nagnanais pa na maging isa rin na tagapag-anyaya para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi alam natin na marami din sa mga kapatid natin dito na nagnanais na makapagda'wa, So inshallah ta'ala ay nawa ipatnubayan tayo lagi ng Allah subhanahu wa ta'ala at gawing pahintulutan na makamit natin ang ating mga hangarin, lalong-lalo na sa paghahangad na patungo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, alhamdulillah, tulad ng ating nasabi, magkakaroon tayo ng 2 lecturer. So bali ang ating magiging unang lecturer ay nakabase pa sa Pilipinas ngayon, So 4 o'clock dito, so mga oras, mga 9 PM na sa Pilipinas. So mashallah, at pinagbigyan niya tayo na siya ang magbibigay ng lecture para sa atin ngayon. Ang kanyang magiging topic ay ang paano mamuhay ang pagiging isang Muslim, o paano sa buhay pagiging isang tunay na Muslim, Ang ating kapatid, ang ating kabutihing ustads na si Samsudin Abdul Salam, falyatafaddal Sheikh Samsudin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating lecture ay paano mamuhay bilang tunay na Muslim. Inshallah subhanahu wa ta'ala, sana po ay makakuha tayo or makapulot tayo ng magagandang aral sa ating makikinig ngayon inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-uusapan natin or bilang title natin, paano mamuhay bilang tunay na Muslim. Mga kapatid sa Islam, ang pagiging Muslim ay hindi lamang pagsasabi, hindi lamang pagsabi na ako ay Muslim. Ang tunay na Muslim ay yaong ang kanyang pananampalataya ay makikita sa kanyang salita, gawa, asal, pakikitungo sa kapwa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. O kayong mga nananampalataya, pumasok kayo sa Islam ng buong buo. Mga kapatid sa Islam, panatilihin ang tamang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay na Muslim ay matatag. Ang tunay na Muslim ay matatag sa tauhid. Sumasamba lamang siya kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nagtatambal ng iba sa kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at tao maliban upang ako ay kanilang sambahin. Okay lang po ba, brother? Okay po. Mashallah, malinaw po, malinaw. Okay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at tao maliban upang ako ay kanilang sambahin. Mga kapatid sa Islam, kaya ang buhay ng Muslim ay nakasintro sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lamang sa muski, kundi sa bawat bahagi ng kanyang buhay. Allahu Akbar. Mga kapatid sa Islam, kailangan natin yan isagawa. Dahil yan ay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panatilihin ang limang salah. Ang tunay na Muslim ay hindi nagpapabaya sa kanyang salah. Ang salah, mga kapatid sa Islam, ang salah ang malaking tanda ng pagsunod sa Allah. Kahit maraming problema, trabaho o pagod, hindi niya kinakalimutan ang kanyang obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. As-salatu imaduddin, mga kapatid sa Islam. As-salatu imaduddin. Ang sala ay kabilang sa pinakamahalagang haligi ng relihiyon. Kaya mga kapatid sa Islam, huwag natin hintayin na maging perpekto ang ating buhay bago tayo magdasal. Magdasal tayo upang maging maayos ang ating buhay. Subhanallah. Mga kapatid sa Islam, magkaroon ng magandang akhlaq. Allahu Akbar. Hindi sapat na marami tayong alam kung masama naman ang ating pakikitungo sa mga tao. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq." Ako ay isinugo upang kumpletuhin ang mabubuting asal.
Allahu Akbar. Ang tunay na Muslim ay nagsasabi ng katotohanan. Hindi nanluloko, hindi naninira, marunong magpatawad, gumalang sa magulang, mabait sa kapitbahay, Allahu Akbar, at tumulong sa nangangailangan. Mga kapatid sa Islam, maging tapat at umiwas sa kasalanan. Ang Muslim ay dapat maging maingat sa kanyang salita at gawa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O kayong mga nananampalataya, matakot kayo kay Allah at makisama kayo sa mga taong tapat. Makisama sa mga taong tapat. Iwasan natin ang pagsisinungaling, paninirang puri, inggit, pagyayabang, pang-aapi at lahat ng ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, yan ang ating gagawin insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Igalang ang magulang, Allahu Akbar. Ito rin ay kasama sa mga gawain ng bilang tunay na Muslim. Igalang ang magulang. Ang tunay na Muslim ay mabuti sa kanyang magulang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, at maging mabuti kayo sa inyong mga magulang. Kahit hindi tayo sang-ayon sa lahat ng sinasabi nila, dapat pa rin natin silang kausapin ng may respeto at kabutihan. Subhanallah, mga kapatid sa Islam. Allahu Akbar. Pang-anim na tayo. Pumili ng mabubuting kaibigan. Malaki ang epekto ng kaibigan sa buhay ng isang Muslim. Subhanallah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-mar'u ala dini khalilihi. Ang isang tao ay sumusunod sa relihiyon o pamamaraan ng kanyang matalik na kaibigan. Allahu Akbar. Kaya piliin natin ang kaibigan nagpapaalala sa ating ng sala, Quran, kabutihan at pagtakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabutihan at pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, kailangan natin isagawa insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Pang-pito, magsisi kapag nagkasala. Ang pagiging tunay na Muslim ay hindi nangangahulugan na hindi na siya magkakasala. Ang tao ay maaaring magkamali, ngunit kapag nagkasala siya, bumabalik siya kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagsisisi. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yuhibbut tawwabin. Katotohanan, minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nagsisisi. Subhanallah. Mga kapatid sa Islam, napakalaking chance, napakalaking puso. Huwag natin sabihin na marami na akong kasalanan, hindi na ako tatanggapin ng Allah. Subhanallah. Ang awa ng Allah ay napakalawak. Bumalik tayo sa Kanya habang tayo ay nabubuhay. Subhanallah. Mga kapatid sa Islam, kailangan na huwag tayo mawalan ng pag-asa. Kailangan palagi tayo bumalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Humingi ng kapatawaran. Subhanallah. Pangwalo at panghuli, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mamuhay ng may takwa. Mamuhay na may takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay na Muslim ay laging nagtatanong sa sarili, mahalaga ba kay Allah ang ginagawa ko? Kahit walang nakakakita, kahit walang nakakakita sa atin, alam natin na nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah kana alaykum raqiba.
katotohanan, ang Allah ay laging nagmamasid sa inyo. Subhanallah. So, ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi niya nakikita or laging andyan. Subhanallah. Subhanallah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah kana alaykum raqiba. Ha? Kaya maging mabuti tayo kahit walang nakakakita. Ha? Sapagkat nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, mga kaibigan ko, ang pagiging tunay na Muslim ay hindi lamang pangalan, damit o salita. Ito ay pananampalataya sa puso, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsunod sa sunnah ng propeta sallallahu alayhi wa sallam. Mabuting asal at mabuting pakikitungo sa kapwa. Kapatid sa Islam, tanungin natin ang ating sarili. Kumusta ang aking salah? Kumusta ang aking relation sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kumusta ang aking pakikitungo sa aking magulang? Kumusta ang aking akhlaq? Pag-uugali? Kumusta ang aking mga kaibigan? Allahu Akbar. Mga kapatid sa Islam, yan ay bilang pamumuhay. Subhanallah. Bilang pamumuhay or paano mamuhay bilang tunay na Muslim. Inshallah subhanahu wa ta'ala ay makakuha tayo ng aral or makapulot tayo ng palagi natin itatag sa mga utak natin or palagi natin itatag sa mga puso natin na yun pala ay tunay na pamumuhay sa Muslim or pag-uugali ng isang Muslim. Subhanallah, mga kapatid sa Islam, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay mapanatili. Allahumma aslih qulubana wa aslih a'malana wa thabbitna ala al-Islam wal iman. O Allah, ayusin mo ang aming mga puso at aming mga gawa at patatagin mo kami sa Islam at iman. Allahumma ja'alna muslimina haqqan wa thabbitna ala ta'atika hatta nalqaka ya Allah. Amin ya Rahman ya Rahim. Wa aqulu lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dito lamang po ang aking lecture. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, jazakallahu khairan, Ustad Samsudin, sa iyong mga napakagandang lecture. Ta'ala, mashallah. Mashallah, tabarakallah, alhamdulillah. So, narinig natin ang ating butihing Ustad sa kanyang napakagandang paalala sa atin, no? So, ang punto doon ay ang pagiging Muslim ay dapat isinasabuhay natin, no? Yung pagiging Muslim natin paalaala, lalong-lalo na doon sa mga balik Islam. Ang pagiging Muslim ay hindi nagtatapos na tayo ay nagshahada, no? Pagkatapos ng shahada ay Muslim na tayo, no? So hindi doon nagtatapos. Kailangan pinasok natin ang Islam, kailangan natin itong isabuhay. Ganon din sa mga born Muslim. Hindi porket ang kanilang mga magulang, ang kanilang ninuno ay Muslim, ay maituturing na silang Muslim, no? Nasa pamamagitan pa rin yan kung paano natin isasabuhay ang pagiging Muslim natin. Jazakallahu khairan. Okay, at mashallah ay salamat ulit sa ating magandang napakinggan na lecture. Ngayon naman ay tutungo tayo sa pangalawa nating lecturer na inshallah ay ito rin ay isa sa mga masisipag sa pag-anyaya sa Islam. At saksi po tayo na sapagkat sa kasamahan din natin sa IPC, alhamdulillah. Tinatawagan ko po ang ating pangalawang lecturer na si Sister Sara Maria Teresa Asis, o mas kilala sa Faris, no? Isa sa mga masisipag din na nagtuturo sa mga banik Islam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually, ang ibabahagi ko po sa inyo ngayong araw ay yung kahalagahan ng 5 haligi ng Islam. Ganon din yung
kung ano yung mga ito. Okay, so ang Islam po ay tinayo sa 5 pangunahing haligi. Ang mga ito ang pundasyon ng buhay ng isang Muslim. Sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinayo ang Islam sa 5. Ang una ay yung shahadatin o yung shahada na tinatawag natin, o yung pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat pagmahin maliban kay Allah, at pagsaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. Ganon din yung pagtatag ng salah, pagbibigay ng zakat, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, at pagsasagawa ng Hajj sa bahay ng Allah sa Makkah para sa sino mga may kakayahan. Ayon po sa Sahih Bukhari at Muslim. Una po dyan ay yung shahada or shahadatin, yung binigkas natin before tayo. Isa rin po akong balik Islam mga sisters, brothers, and una nga dyan, syempre sa mga haligi ng Islam ay ang shahadatin o yung pagsaksi natin or panunumpa natin na wala ng ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, at pagsaksi din natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo at propeta ng Allah. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, kaya alamin mo na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Ayon sa Quran 47 verse 17. Okay? So, tinuturo din dito sa atin ang tawhid, ang pagsamba kay Allah lamang. So, di po ba yung may tawhid tayo o kaisahan ng Allah, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma wa sifat. Ito rin ay nililinis nito ang puso natin mula sa shirk. Binibigyan tayo nito ng tamang layunin sa buhay, at ang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bahagi ng tunay na pagsunod sa kay Allah. Pangalawang haligi ng Islam ay yung gaya nga ng sinabi rin ng ustad natin kanina na yung pagdarasal o yung salah. Ito yung pangalawang haligi ng Islam na nagsisimula sa takbiratul ihram at nagtatapos sa taslim. Yung 5 beses na darasal natin sa isang araw, which is yung Fajr sa umaga, or bukang liwayway, yung Salatul Dhuhr natin na 4 na raka sa tanghali, yung Salatul Asr natin na 4 na raka rin sa hapon, yung Salatul Maghrib natin at 3 raka sa Maghrib sa paglubog ng araw, at yung Salatul Isha natin na 4 na raka sa gabi. Okay, ang sala ay obligadong sigawa 5 beses sa isang araw. Sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Suratul Baqarah 43, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atu zakah. Ibig sabihin ay isagawa natin ang ating sala at ibigay ang zakat or yung kawanggawa. Sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan ng isang tao at ng shirk at kufr ay ang pag-iwan ng sala. So kaya mahalaga mga sisters and brothers yung pagdarasal natin sa isang araw. Ang turo naman nito, ang kahalagahan naman nito ay pinapalapit tayo kay Allah. Tinuturuan tayo ng disiplina at pagiging regular sa ating mga dasal. Di ba, kahit na yung may mga espesipikong oras talaga yung pagdarasal natin. Pinipigilan tayo nito sa kasamaan at kasalanan. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, katotohanan, ang sala ay pumipigil sa kahalayan at kasamaan. Marami naman pong makakapagpatunay nito, totoo. Okay? So, next is, yung pangatlo po ay ang az-zakah, or yung obligadong kawanggawa ng mga sisters and brothers. Ang zakah ay bahagi ng kayamanan na ipinag-uutos sa Muslim na may sapat na yaman o ayon sa mga kondisyon ng Sharia. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, ayun nga, ulit dito mga sisters, yung, di ba, pagbibigay ng zakat sa Suratul Baqarah, verse 43. Okay? Yung pakinabang naman po nito mga sisters, yung pagbibigay ng zakat, actually taunan ito, ang zakat at ang siyam ay taunan.
pakinabang ng pagbibigay ng zakat, mga sisters and brothers, is nililinis nito ang kayamanan at puso. Tinutulungan nito ang mga mahihirap at syempre yung mga nangangailangan. Binabawasan nito ang pagiging sakim ng natin at pinapalakas nito ang pagkakaisa at pagtutulungan sa Muslim community. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, kumuha ka mula sa kanilang kayamanan ng kawang gawa na maglilinis at magpapadilisay sa kanila. Okay po. Next is yung pang-apat po na haligi ng Islam ay ang as-siyam or som or pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Actually, lahat tayong Muslim na may na nasa wastong gulang at nasa tamang pag-iisip ay obligadong mag-ayuno sa buong buwan ng Ramadan. Sa mga kapatid nating babae na kapag nagkaroon ay kailangang palitan o magsagawa ng qada pagkatapos ng Eid al-Fitr. Patunay dito, sinabi ni Allah sa banal na Quran, o kayong mga mananampalataya, ipinag-uutos sa inyo ang pag-aayuno gaya ng pinag-uutos sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng takwa or yung pagkatakot sa Allah, mga sisters. Next is, yung pakinabang naman ito ng siyam is tinuturuan tayo ng takwa o pagiging maingat at may takot sa Allah. Pinapalakas nito ang self-control at pagtitiis. Di ba kasi pag nag-fasting tayo, mga sisters, hindi lang sa pag-refrain ng pagkain at pag-inom, kundi control din sa ating mga emosyon, control din sa ating mga pananalita. Pinapalagahan din nito natin ang mga biyaya ni Allah. Okay, nadarama din natin ang kalagayan ng mga nangangailangan kapag tayo ay nagfa-fasting. Dahil syempre alam natin yung pakiramdam ng nagugutom at nagkokontrol sa mga bagay-bagay na dapat nating pagtiisan muna. Ang pagfa-fasting, mga sisters, sa mga hindi pa nakakaalam, is mula bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Okay po, sa mga hindi pa nakakaalam ng pagpa-fasting, mga sisters, or pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, nagsisimula po yan sa bukang liwayway or yung hindi pa sumisikat ang araw, mga sisters and brothers, sa mga balik Islam, and nagtatapos po yan pagkatapos ng paglubog ng araw. Tapos sinabi ng Allah sa banal na Quran, mga sisters, ang sino mang mag-ayuno sa Ramadan ng may pananampalataya at pag-asang gantimpala mula kay Allah, patatawarin ang kanyang mga naunang kasalanan. Ito ay Sahih Bukhari at Muslim po. Panglimang haligi ng Islam ay ang Al-Hajj or yung paglalakbay sa bahay ng Allah sa Makkah. Okay po, doon sa Saudi. Ang Hajj ay obligasyon isang beses sa buhay para sa mga Muslim na may pisikal at pinansyal na kakayahan at ligtas na paraan upang maisagawa ito. Sinabi na Allah sa banal na Quran, at kay Allah ay tungkulin ng mga tao ang pagsasagawa ng Hajj sa bahay para sa sino mang may kakayahang makarating doon. Ang kahalagahan naman po nito, pinapakita nito ang ganap na pagsunod kay Allah. Pinag-iisa nito ang mga Muslim mula sa iba't ibang bansa at lahi. Tinuturuan din tayo ng pagpapakumbaba at pagtitiis. Pinapaalala din nito na ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa harap ni Allah. Sa mga katwid, mga sisters, ang limang haligi ng Islam ay hindi lamang mga ritual. Ang bawat isa ay may malaking epekto sa ating pananampalataya, pagkatao at buhay. Sa Shahadatin, diba, itinutuwid ang ating akida. Sa sala naman, pinapalakas ang ating relasyon kay Allah. Dahil ito ang kumbaga, direct communication natin sa Allah. Sa zakat naman, nililinis ang ating kayamanan at puso. Sa pagfa-fasting or sa pag-aayuno, nagpapalakas naman ng ating takwa at pagtitiis. At sa Hajj, nagtuturo ng pagsunod at pagkakaisa at pagpapakumbaba.
Kaya nararapat sa bawat Muslim na matutunan, isagawa at pangalagaan ang 5 haliging ito dahil ang mga ito ang pundasyon ng ating Islam. Naway tulungan tayo ng Allah na maisagawa ang Islam ng may katapatan at tiklas at tanggapin niya ang ating mga gawain. Jazakumullahu khair mga sisters and brothers. May tanong po? Inshallah clear bro. Mashallah, Jazakillahu khairan, Sister Oma Faris. Mashallah sa iyong napakagandang lecture. So, mashallah, alhamdulillah, napakaganda. Nawa ay may napulot tayong aral sa ating mga narinig na lecture mula sa ating mga tagapag-lecture, no? Alhamdulillah. At ngayon po ay nasa open forum na tayo, inshallah. Kung sa may mga katanungan po ay magtanong lang po tayo. Mag-start na po tayo magtanong, no? So, kung may tanong po kayo, mag-open lang kayo ng mic nyo siguro para mas mabilis. Hindi na natin babasahin. At sagutin po ng ating mga lecturer o ng ating mga ustads o ustada. Inshallah ta'ala. Kung sino po ang may mga katanungan ay magtanong na po tayo para masagot, no? Ang sabi nga ng ating mga ulama, ng ating mga tagapagturo, ang matalino ay yung mga nagtatanong. No? So, kung may mga katanungan Brother tayo. Faisal, Opo. Brother Faisal, Ustads. mayroon lang akong katanungan. Baka mayroong mga nakadalo dito sa atin na hindi pa Muslim. Kung Ah. mayroon kayong mga katanungan, kahit na ito ay hindi maganda sa aming pandinig, inshallah ta'ala, pakiusapan ko lang yung mga kasama ko na wag na sila mag-react, ako na lang magsasagot, inshallah ta'ala. Kahit na hindi magandang mga, kumbaga, hindi magandang pakinggan ng isang Muslim, ay inshallah sasagutin ko ng maayos, inshallah. Pangakapin ko lang yung mga kasama ko para hindi sila magalit, inshallah. Yung mga kapatid natin na hindi pa mga Muslim na nakadalo dito ngayon, inshallah ta'ala sasagutin natin ang lahat ng mga haka-haka na kuminsan binabato sa mga Muslim na hindi dahil sa walang kaalaman ay hindi nila na kaya nila nasasabi yung mga ganun. So Alhamdulillah. inshallah ta'ala baka may mga hindi pa Muslim dito na nandito sa ating dumalo sa atin inshallah, magsalita kayo kahit na ito ay labag sa aming pandinig. Hindi naman. Hindi naman siguro labag, Ustad, inshallah. Masakit lang. Ang wala, no? Alhamdulillah. Hindi. So, inshallah, doon sa mga sister, sa mga brother natin, ha? Kahit sa ano ang tanong ninyo, kahit na Yes. tanongin niyo na sabihin niyo na si Ustaz Faisal ay napakapangit, okay lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Assalamualaikum everyone. Question ko po kasi balik Islam din ako at nandito po ako sa Hong Kong. Meron din po kaming Filipino community balik Islam. Tapos meron din mga masjid dito. Ang question ko is dahil po yung sa masjid meron naman siyang CR para yung magwuwudu ka at the same time meron siyang mga cubicle naman para gamitin sa ano ba tawag doon sa pag-ihi o pagdumi. Ngayon para siyang isang kwarto 'yun. Ang question ko is pag ba pumasok ka doon sa loob ng CR with wudu na 'yon, pwede ka bang batiin pwede ka bang sumagot in case na may bumati sa iyo na sister like assalamualaikum o pwede ka rin mag-greet ng waalaikum salam. Yan lang po. Okay po. Ang katanungan po ni sister ay pwede ba daw kayo mag-reply kapag kayo ay nasa loob ng CR at binati kayo ng salam o assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pwede ba tayo sumagot ng waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh? Ustad Samsudin, siguro siya na po ang magsagot.
Yung stats natin na nag-lecture kanina. Ah, opo. Sheikh Ustad. Sige po. Ah, ang tanong niya po ay kung pwede po ba tayo sumagot ng Assalamualaikum habang nasa loob ng CR, di ba? Ganun po ba yun? Ayun po, yung pagkaintindi ko. Okay, so una sa lahat, kapag nasa loob ka ng mismong banyo or sa mismong CR, ay may mga kasabihan ng mga ulama natin or katuruan ng Islam ay hindi po pwedeng banggitin ang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ang Assalamu alaikum is, syempre, andoon na yung pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, antayin na lang muna natin na makalabas tayo sa CR. Kung, kung napaka-importante naman ay pwede natin katukin yung CR or pinto ng CR para alam nila na sumagot tayo. So, paglabas natin, pwede natin sila sagutin Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh at i-explain natin sa kanila ng maikli. So, ganun lang po inshallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair. Malinaw, mashallah. Malinaw po, Sister Khalila, yung nagtanong kanina. Malinaw po ang Opo, kasi sagot po na yung po kasing ano, paano ko ba explain? Yung po kasing pag magwuwudu ka, may nakaano na siya, parang naka-block na siya. Pero may naka-block na siya na parang room, ganun, room at the same time, dinikit na din yung mga palikuran doon, ganun. Kasi meron naman iba na mga na masjid na naka-separate yung pagwuwudu, tapos may other na CR. Yung po kasi doon sa amin sa masjid, na isang buong kwarto na siya na may ando na yung wudu, tapos nandun na din yung CR na may pinto. Yun po yung ano ko, yun lang yung question ko kanina. So, okay na po. bawal doon sa amin sa masjid na yon. Pero sa ibang masjid na nakaseparate naman yung pagwuwuduan pwede. Mhm. Opo. Malinaw po yung sagot Opo. ng stars kanina. Opo. Okay po. Basta po nasa loob tayo ng CR ay bawal banggitin ang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, yun po yung doon, pinaka point. So, alhamdulillah. So, may isa pa May tayong katanungan. may last question pa. Sige po. Ano po, kunyari po ba nasa loob ka ng masjid, nandun ka sa masjid, tapos po, maghapon ka na doon sa masjid, tapos pwede ka bang hindi na maghugas ng paa, like magpupunas ka na lang, kasi nakapagwudu ka na before, like yung bago ka nagpunta sa masjid, nagwudu ka na sa bahay, tapos nagtambay ka na sa masjid the whole day, tapos in case na break mo man yung pagwudu mo dun sa masjid, kahit punasan mo na, ano ba tawag doon, yung pupunasan na lang yung pinaka-medyas, or hindi na kailangan mag-wash pa ng paa. Si Ustaz Faisal po, sumagot. Alhamdulillah. Sister, napakagandang katanungan. Hindi lang, kahit na nasa labas ka ng masjid, at least na nakasapatos ka. At yung medyas mo ay makapal. Hindi katulad ng mga medyas ng mga babae na stocking stocking ang tawag yan. Yan ang hindi pwede kasi pag binasa mo yan, pag pinahidan mo ng tubig, papasok yung tubig dun sa paa mo. Basta manipis, basta makapal at hindi gutay-gutay yung medyas ay maaaring gawin yan. At hindi na sa basket. Halimbawa yung mga nagtatrabaho na ayaw nila yung ano ba yun, yung mapapasma yung kanilang paa. Pag galing mo sa umaga, maligo ka sa umaga, hindi kayo nagsala ka ng padyar, nagmedyas ka, kahit isang araw yan, kasi kwan yan eh. Isang araw at gabi sa hindi naglalakbay. Pwede mong punasan yan. Punasan lang yan. Sa ibabaw lang, hindi sa ilalim.
Basta ang medyas ay unang-una, hindi stacking. Ha? Pangalawa, hindi butas-butas. Hindi makakapasok yung tubig sa paa mo. Pwede yan. Yan ay mga rules sa ibinigay na kaluwagan ng Islam. Sabagat, sister, ang Islam, ang lahat ng katuruan nito ay maluwag. Hindi mo may kukumpara sa ibang religion. Napakaluwag. Kasi sinabi ng Allah, fattakullah mastata'tum. Matakot kayo sa Allah, sa abot kaya ng inyong makakayanan. So yan ang mga ibinibigay. Halimbawa, yung mga tao nagtatrabaho, ayaw nila mahirap. At least, na nakasapatos ka at malinis yung sapatos mo at hindi mabaho yung medyas mo. May mga medyas naman yung alas hindi mo na maamoy. Ayun ang delikado. Kaya may one. Diba ang sabihin ng tao? So, sa mga kapatid ko, yung mga ulama, yung mga chef, magtaalit lang kayo kung hindi tama ang aking sinabi. Kasi po, Okay po. bali po kasi mag whole day lang po ba na nakatambay sa masjid? Yung wala ka namang gagawin Opo, kundi yan, nasa sister. masjid ka lang whole day. Okay lang po, Oo, allowed po na wag na kahit hugasin yung Walang problema. Kaya, allow diyan, sister. Kahit na, ang sabi ko, kahit saan ka, kahit na nagtatrabaho ka, hindi lang sa mosque. Lalo na kung nasa mosque ka, wala ka namang ginagawa doon, nagtatabay ka lang, napabasa ka lang. Opo. Hindi ka lang. Ay, lalo pa yung maganda. Yung pagpupunas ng paa, ay napakaganda po yan sa ating. Kasi siyempre, mababasa kasi yung paa kasi kapag parating nababasa minsan, yung mga tao napapasma yung paa, ganoon. Kahit parating nababasa dahil mainit, nalalabigan. Napakaganda yan, sister Risa. Alhamdulillah. Mashallah, jazakallahu khairan. Actually, sister, yung mga ganyan ay mas malawak pa rin na usapin kung tutusin ay pwede nating makukuha na mas maunawaan natin kung mag-aaral tayo sa ating reliyon lalo na sa fiqh, no? O sa mga Inshallah. aqida, sa fiqh, kaya hindi natin makukuha yan, inshallah, sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga ustad. May tanong lang po ako. Sige po. Bilang balik Islam po kasi tawag doon, hindi ko pa alam yung mga ibang rules sa pagbabasa po ng Quran. Kapag po ba kaming mga babae is meron din kami yung time yung parang dumadating yung dalaw namin. Pwede rin po bang magbasa ng Quran kapag may dalaw pero naman yung kamay mo, nakabalot po siya ng guwantes. Pwede po ba yun or hindi talaga pwedeng magbasa ng Quran po? Sino pong sasagot? Sa mga ustads natin, inshallah? Sa mga ustaza? Kung wala nang sasagot, Si Ustads Faisal na lang, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Hindi Ustaz man Halima. pwede ako sumagot na hindi man akong lecturer? Opo, pwede, of course po. Ikaw talaga Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Tungkol sa andyan, sister, sa katanungan na para sa babae, alam niyo mas mainam kung may page tayo na para dyan dahil nakakaya minsan sa mga lalaki. Kaya inshallah, inaniyaya namin kayo na magkakaroon tayo ng klase para sa niyan, sinatawag na fiqhun nisa al-hayd wan nifas. Inshallah, pero may natin, sagutin natin yan, ang pagbabasa ng Quran, mas lalo na yung ikaw ay nagkakatam o nagbabasa, kasanayan mo ay araw-araw ka nagbabasa ng Quran, kahit may rigla ka pwede. Ang hindi lang pwede sa may rigla, paghawakan yung Quran. Sabi ng Allah, la yamassuhu illa al-mutahharun. O ikaw ay nag-exam o ikaw ay estudyante, pwede ka mag-review sa Quran na yan. At least hindi mo hawakan na direct sa kamay mo, pwede ka mag-guantes. Ang hindi pwede humawak ng Quran, yung magbasa ng Quran, yung nasa junub, pero yung nasa yung pangsamantala lang na pwede mawawala sa
paliligo. Pero yung menstruation dahil mahaba, 7 days, 10 days, pwede ka magbasa. Walang problema, at least hindi mo hawakan yung Quran. Okay po, Paalam. Ustad. Thank you po, Ustad. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. Tama po, jazakallah khairan, umabtu. Allah jazakallah khairan, Ustad. So, dito sa mga sister natin, sa mga brothers natin, meron po tayong mga teachers, no? So, yung mga katanungan talaga natin ay halimbawa yung mga simples, ay Assalamualaikum. matututunan natin yan o mas malawak ang ating matututunan kung tayo ay mag-aaral na, ano? So, nandyan yung mga estudyo natin, yung mga nagtuturo dyan, no? Yung mga daiya. Huwag tayong mag-alinlangan, manghinayang na umattend sa mga klase. Online man ngayon, so napakadali lang. Napakabilis na o napakagaan ng access natin para tayo makatuto. Nandyan ang online sa Zoom, inshallah ay natututo tayo dyan. Pwede tayong umattend ng mga online class. So, alhamdulillah ay medyo naubos na yung oras natin. Actually, lumampas na tayo ng 1 minuto, no? Alhamdulillah ay dito na lang natin muna tatapusin ang hindi pala. Meron pa tayong closing remarks. So pakinggan natin ang ating butihing ustada, ang ating Vice President ng Markaz Al-Pilipinas Thaqafi sa branch ng mga nisa o sa mga babae, si Ustada Halima Mantawid sa kanyang closing remarks. Falyatatafaddal Ustada Halima maskuratan jami'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. pasalamatan natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala na binigyan tayo ng baraka na oras sa itong lecture natin. At sa pasalamatan natin yung mga yung ustads o mga brothers o yung nag-lecturer natin at saka yung mga at saka yung dalawang lecturer natin at saka yung mga sisters or brothers and sisters na umaatin sila dito sa ating mga lecture at saka pasalamatan natin din itong MC at saka yung presidente natin o mas'ul natin at saka sa yung assistant at saka lahat kayo na mga brothers namin at saka mga sisters sa pag-atin ninyo dito. Mayroon akong konting, kung may oras pa, babanggitin dito na baka makuha na natin ng aral sa athar na sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. Ang athar at saka hadith may nagsabi na parehas din dahil yung athar pwede makuha na kasabihan ni Propeta Muhammad SAW at saka kasabihan ng mga sahaba. Sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, "Uqdu aliman aw muta'alliman." Yani kun, magkatulad ng kun. Uqdu aliman aw muta'alliman. Maging magtuturo ka o maging teacher ka o mag-aral ka. Muta'alliman, estudyante. Ito yung ito yung hindi mawala sa ating isipan kung tayo ay tunay na mananampalataya, wag natin iwanan yan. Ang pag-aral ay hindi lang sa mga maliliit kundi kahit sa mga matatanda. May hadith, kahit ito ay hadith na hindi siya daif, sabi niya utlubul ilma minal mahdi ila lahad. Ang pagsaliksik ng kaalaman mula pasaduyan hanggat sa libingan. Ito ang kadugtong ng hadith na ito, sabi niya, wala takun imma'a. Ano ba yung imma'a? Ang imma'a daw, yung taong imma'a, yung al-muqallid, yung nag-ano lang kung ano ang sinasabi ng mga tao, kung ano ang marinig niya, yun ang sinusunod niya. Kailangan mayroon tayong batayan sa ating mga sarili ayon sa Quran at saka hadith. Mas lalo na tayong mga balik Islam, kainkis na makauwi tayo sa Pilipinas, na tanungin tayo ng ating mga pamilya, bakit ka nag-Muslim? At least mayroon kang ipapaliwanag sa kanila. Dahil mayroon akong isang estudyante noon, naging estudyante ko sa Rauda, na siya ay nag-Muslim sa Saudi. Kaso nag-Muslim lang sa bahay, hindi na nag-aral. Pagdating sa Pilipinas, sabi ng kanyang nanay, bakit ka nag-Muslim? Sabi niya, hindi ko alam dahil nanay ko lang, dahil amo ko lang ang nagpa-Muslim sa akin.
Tapos hanggat sa pinabalik nila daw sa Christian, kung hindi babalik sa Christian ay may gagawin sila sa kanya o hindi nila papatuloyin o sasaktan nila. Kung pagbalik na dito sa Kuwait, sabi niya mag-Muslim uli ako, magsyahada ako dahil doon. Kaya sabi ko yun ang resulta na wala kang alam sa Islam. Kaya yun. Kaya ngayon, mag-uumpisa naman yung classes natin na online at saka naghingi ako ng face-to-face para sa mabadi قراءة القرآن الكريم باللغة العربية. Magtuturo kami sa itong September to December na face-to-face yung dito sa Kuwait at saka yung malayo naman na sa ibang bansa kami ay nagtuturo katulad ng mga ginawa namin ngayon, yung mga pages ng mga babae na puro babae ay pinapasok ka namin kung sila ay pinapapasok kami, may mga subject katulad ng akida o fiqh o kaya natin i-online, kami po ay walang problema sa pag-imbita nyo sa amin at saka meron kayong shahada. Pinahintulutan kami ng mataas si Abla Munira na yung online din ang shahada pero may exam din. Inshallah makasali kayo. Wa jazakumullahu khair. Maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ustaz Halimah. Mashallah. Napakaganda. Alhamdulillah, dito na po natin na tinatapos ang ating programa. Inshallah ta'ala ay marami tayong napulot sa ating mga napakinggan na mga lecture at mga katuruan tungkol sa ating relihiyon. So, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.